Kararating ko lang, galing ako ng trabaho and sobrang traffic. As in, talagang sobrang traffic. Feeling mo nasa Cebu ka. Feeling mo nasa Manila ka sa sobrang traffic. And nakakapagod. Kasi, pausog-usog lang ng kaunti yung sasakyan. Tapos pagod ka, hindi ka naman pwede matulog kasi nagmamaneho ka. So, ngayong gabi, before ako matulog, gawa muna tayo ng video about sa lisensya, driver's license, na dagdag tip para makakuha ka ng mas magandang trabaho dito sa Bahrain. So, bakit ko sinabi na much better na meron kang license dito sa Bahrain? Kasi dito, mas malaki yung offer kapag may lisensya ka. Bukod sa experience mo na sinabi ko nung kahapon, bukod sa experience mo, kung may lisensya ka, mas madadagdagan yung offer sa'yo kasi hindi sila magbibigay ng allowance sa'yo sa petrol mo ng sakto lang. Nagbibigay sila ng let's say, yung iba, hindi ko alam kung pare-para, pero yung iba na mga binibigyan ng mga allowance dito for petrol is nasa 7,000, 8,000, petrol lang yon. Kung meron ka lang one location, yung 8,000 na yon, ang makukonsume mo lang yun kasi mura ang gasolina dito. Unlike sa Pilipinas, gaya ng sasakyan ko, in 1 week, kayang mag-consume lang ng sasakyan ko ng 500 pesos in 1 week. So, balikan lang yon. Kaya yung 8,000, minsan mas malaki pa. Yung dating in-applyan kong company, ang laki ng offer nila sa gasolina. Allowance mo for transport allowance. Tinatawag nila yung transport allowance. Dati ang offer nila sa akin is nasa 15K. 15K para lang sa petrol yun. So, ganun kalaki yung mga offer nila if meron kang driver's license. Kasi, kaya isa yun sa mga tip na dagdag sahod na pwede mong makuha if magkakaroon ka ng lisensya. Ang dali maghanap ng trabaho, ang dali mo rin makakuha bukod sa madali ka makahanap ng trabaho, mas maganda yung offer. Kasi kung may sasakyan ka na, mas malaki pa yung makukuha mong pera. Pero bibigyan ka nila ng petrol allowance na which is hindi mo naman mauubos. Pero depende kasi yun kung ano yung a-applyan mo. Pero yung hindi mo mauubos, sobrang mura ng petrol dito. Hindi katulad sa Pilipinas. Parang dito yata, parang I think parang yung 1 liter is nasa lang 30, 40, 50 pesos, gano'n lang ang 1 liter. So, sobrang mura dito ng gasolina. Ayan, kaya ganun kaganda yung may lisensya ka. Kaya ako dati, talagang pinilit ko na mag-aral dito ng driving kasi nakikita ko yun sa mga kabayan natin nung bago ako dito sa Bahrain na lagi nilang tatanong, may lisensya ka ba? Kasi gusto ko maghanap ng ibang trabaho. Una nilang tinatanong yung lisensya. Kasi kung halimbawa gusto ko mag-apply sa sales, number 1 requirements nila is license. Kasi iikot ka sa buong market, bibigyan ka nila ng market. So, hindi ka iikot, hindi ka lang steady sa isang company. So, syempre, kung pupunta ka dito sa Bahrain, isa yun sa pag-ipunan mo. Kung halimbawa, nag-start ka dito, bago ka pa lang, and wala ka namang masyadong gastusin, mag-try ka mag-ipon para makapagkuha ka ng lisensya. And magkano ba yung gastos ng mga ng lisensya dito? Ang license dati, nung nag-apply ako, parang umabot din ng I think 30,000-35,000. Tapos, unti-unti yun kada session mo. Pero sulit naman yung kung may lisensya ka. Sobrang sulit kasi yun talaga yung parang pinakasandata mo dito sa Bahrain kapag may lisensya ka. And also, syempre, kung may lisensya ka at meron kang provide na kotse or yung company may provide na kotse, hindi ka na mai-stress sa transport kasi
isa rin sa nakaka-stress kapag sumakay ka ng transport. Kung ang oras mo is 8 hours lang, magpa-budget ka ng allowance ng mahigit sa 3-4 na oras sa pag-travel lang kasi marami kayo sa loob ng sasakyan, iba't ibang bahay, idadrop, ipipick, kung sino yung malayo, minsan siya pa yung mahuli. So, wasting time din yun. Pero kung may sasakyan ka, nagagamitin, pagkatapos ng duty mo, same time, pwede ka na umuwi. Yun lang po, and sana yung na-share ko ngayon is nakatulong sa idea para sa mga nag-iisip na maghanap ng ibang trabaho and madagdagan yung sweldo. And sa mga pupunta dito sa Bahrain, nagpaplano pumunta sa Bahrain, yun, sana kung meron kayong extra budget, i-try nyo mag-save para makakuha kayo ng lisensya kasi talagang sobrang sulit. Kahit yung kapatid ko, pinilit ko talaga na magkuha siya ng lisensya, and today, tingnan nyo, nakahanap na siya agad ng trabaho within 1 year na nag-apply siya as a merchandiser. Nagkuha lang siya ng experience and nakahanap na agad siya ng mas mataas na sweldo in 1 year lang, tapos with sasakyan pa. So, ganun kaganda yung benefits kapag may lisensya ka dito. So, yun na po. Maraming salamat and good night.